speaker at na sabi nga ito ay bihasang-bihasa sa pagtuturo dahil 40 years ka naman nagtuturo. 38 lang. 38 lang siya nagtuturo sa UST. Pero idadagdag natin yung 2 years na nagtuturo siya dito sa 4 years na din, ibig sabihin 42 years na. Isasama natin yung pagtuturo niya sa ating gawain. Welcome natin ang lingkod ng Panginoon na patuloy na ginagamit ng Lord para tungkol sa kanyang ating secular job ay ginagamit siya ng Lord at higit sa lahat ginagamit ng Lord sa ating iglesia. Natawagan ko po ang kanyang lingkod, si Pastora Rosie Salita. Amen. Palakpakan natin ang Lord sa buhay niya at sa buhay ng kanyang pamilya. Mike. Hello po, magandang umaga sa inyo lahat. Lahat po ay magsabi ng Amen. Isa pa. Amen. Yan ang maganda sa inyo, masunurin kayo. No? Sige po, bago tayo magsimula, siyempre manalangin tayo sa poong may kapal. Dagay natin ang ating sarili sa kanyang presensya. Damhin natin ang presensya ng Holy Spirit sa ating kalagitnaan. Panginoon, pinupuri ka namin, inuluwalhati ka namin. Ikaw ang dakilang tagapagligtas, Panginoong Jesus. Salamat sa pagliligtas na ipinagkaloob mo sa amin. Kami ay patuloy na magpupuri, lalapit sa iyo. At ikaw ang aming gagawing sandigan ng aming buhay. Hindi lamang sandigan, kundi kayo ang aming buhay. Hindi kayo bahagi ng aming buhay, kayo ang aming buhay. Kaya Panginoon, manatili ka po sa aming kalagitnaan. Kung ano yung mga nais mong ipaunawa sa mga kapatiran namin sa mga sandaling ito, yun po ang matanim ng malalim sa kanilang isip at puso. At tumugon sa inyong panawagan, Panginoong Diyos, na kami iyong lingkod. Ang natitira naming mga buhay at sandali sa mundong ito ay ilaan namin sa paglilingkod sa iyo. Panginoon, ikaw po ang humawak ng aking bibig, ng aking puso, at kayo ang maglagay ng mga mensaheng nais niyong iparating sa aming mga kapatiran sa mga sandaling ito. Nawa po sa aming pagkasama-sama ngayong umaga, kayo po ang maluwalhati, may taas ang inyong pangalan, at angkinin namin lagi na kayo ang aming Panginoon. Tinataas namin ang lahat ng ito sa makapangyarihan at dakilang pangalan. Wala na pong iba kundi ang Panginoong Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Okay, muli po magandang umaga at pinagpalang araw sa ating lahat. Sabi nga, walang bagay na nagkataon lang. Lahat ay plano ng Panginoon. Amen? Asan ba yung aking ano? Ito ba yun? Hindi ko ata anong gamitin ito. So, dito pa rin po tayo sa ating theme para sa buong taon. At alam natin na sa bawat araw gumagawa ang Diyos ng mga daan, ng mga pagkakataon para malakaran natin itong ating tema. Ang ating mga kamay na yan ay gumawa ng lahat ng paraan upang mapalago at mapalawak natin ang teritoryo ng ating Panginoong Diyos dito sa lupa. Isaiah 54 verses 2 to 3. So, Team Jesus, dito po tayo, no? Romans 12:4, 5. Masaya na makasama sa pangkat ng Panginoong Jesus. Yung pangkat na, pasensya na po parang nagbabalik. Ilang po. Yung makasama ka sa isang sikat na pangkat ay kagaanan ng puso.
Pero yung makasama ka lalo sa team ng Panginoong Jesus ay isang malaking pribilehiyo at karangalan. Walang kapalit, walang halaga na maaari nating itumbas kapag ikaw ay kabilang sa Team Jesus. Sabihin nga natin, I am a part of Team Jesus. Parang kumain ba kayo kanina umaga? Isa pa nga po, yung mas malakas. 1, 2, 3, go! Hindi naman sabay-sabay. One more. 1, 2, 3, go! Okay, better. Tama, no? Tayo po ay kabahagi. Masaya na maging kabahagi ng pangkat ng Panginoong Jesus. Okay, ngayon po, ngayon sa month na ito ay pinaglalawak natin at pinagbubulay-bulay itong ating tema na Active Mission, Active Church. Talaga pong ito'y totoong-totoo sa atin, dahil kahit first year pa lang ng iglesyang ito, gumawa na agad ng maraming misyon. At tayo po ay tinawag talaga ng Panginoon para rito. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating kapwa. Kaya lakaran natin itong ang ating team para sa month na ito. Sabi po dito sa Isaiah 52:7, how beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to Zion, your God reigns. Sa Tagalog po, napakaganda sa mga bundok ang mga paa niyong nagdadala ng mabuting balita na naghahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mabuting balita ng kabutihan, na naghahayag ng kaligtasan, na nagsasabi sa Zion, ang iyong Diyos ay naghahari. Ulitin nga natin, ang iyong Diyos ay naghahari. Okay, tunay po na ito'y buhay na buhay para sa ating lahat. Ang Diyos ay tunay na naghahari. Biruin nyo, sa nangyayari sa ating paligid, hindi natin alam yung mga nangyayari sa gobyerno. Hindi rin alam ng kanilang mga kasama. Pero gumawa ng paraan ng Diyos para sila'y mahayag. Di po ba? Nagkaroon ng pagbaha, hindi lamang sa Bulacan, kundi sa Cebu, upang ihayag yung mga hindi magandang ginagawa ng mga tao. Sabi nga, kung ano yung tinanim, tiyak na aanihin mo. Kaya po maganda na magtanim ng mga punla sa paglilingkod para sa pagmimisyon, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun po ang ating itanim. Sabi po dito, syempre, bilang isang lingkod ng Panginoon na nagmimisyon, mahalagang mapa sa atin yung mga ine-expect ng Panginoon para sa atin. Kasi po, hindi madaling maglingkod, pero dapat taglayin natin yung mga bagay na ito. Ano po ba yung ibig sabihin ng expectation? Kung tayo nananampalataya tayo sa Diyos, yung Diyos may pananampalataya at may inaasahan sa atin. Yung ating kapwa, kapag nagtiwala sa atin, di ba napakalaking bagay? Lalo na kung ang Diyos ang nagtitiwala at may inaasahan sa atin. Di ba? Sabihin sa'yo na, oy, Manny, gumising ka. Puntahan mo yung mga nabaha doon at bigyan mo ng tulong. Diba? Sarap pakinggan kung ikaw ay tinatawag ng Diyos para sa paglilingkod. Kasi yung expectation, it means confident trust and active hope in God's promises. Ito po ay matinding kumpiyansa ng pagtitiwala at ito'y aktibong pag-asa sa Diyos. Kagaya ng sinabi, yung awit natin kanina, na yung panibagong simula, panibagong pag-asa, panibagong kabanata. So kung ano po yung mga pinagdaanan natin sa bawat araw, kalimutan natin kung ito'y hindi maganda,
Dahil kinabukasan, panibagong araw. Di ba? Napakabuti ng Diyos. Kaya bawat umaga ay isang present. Yan ay isang regalo para sa atin. Para kung meron man tayong mga nagawang hindi maganda, sorry po, ay maituwid natin. At kung may maganda tayong nagawa, ipagpatuloy o mag-level up dun sa ginagawa natin. Di po ba masarap pakinggan kapag ang Diyos ay inaasahan tayo? Inaasahan tayo ng Diyos. So, ano-ano po ang mga kailangan kung ikaw ay mission worker? Handa ba tayo mag-mission para sa Panginoon? Sige nga, sabihin mo, yes, Lord! Yes, Lord! Ayan. Bilang isang mission worker, God has certain expectations that are rooted in His Word and reflected in the life of Jesus Christ. So, yun daw pong inaasahan ng Panginoon sa atin. Hindi naman ito natin, hindi tayo may hirapang makita to. Kasi ito ay nakaugat sa Biblia. So, ang gagawin natin, babasahin natin. At nagpakita na yung Panginoon ng magandang halimbawa. At yun po yung buhay ng Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Amen. Sino yung nagbabasa ng Bible? Yung totoo. Ulit, sino yung nagbabasa ng Bible? Nakatingin sa atin si Lord. Oh, amen. So, kung hindi pa, ito po ay pasimula na basahin at pagbulayan natin. Kasi dito po nakaangkla yung mga gabay at patnubay ng ating Panginoon para sa atin. Una, yung faithfulness. So, ibig sabihin, ine-expect ni Lord na maging faithful tayo sa Kanya. It means committed to the task. Kung tayo tinawag para sa pagmemisyon, kailangan buong puso, buong dedikasyon na ihandog natin sa Kanya. Gumagawa tayo diligently, hindi yung tira-tira lang nating oras. Talaga pong paglalaanan natin ng oras, ng lakas, ng buong dedikasyon. At hindi lamang yung ating sarili, hindi lamang yung ating oras, kundi pati yung ating resources, kung mayroon man. Sabi nga po ni Pastora Remy, yung mga ipinagkaloob sa kanya ni Lord, yung sobra, ay para sa pagtulong sa iba. Okay, so maging faithful tayo. Yung faithfulness, inaasahan sa atin, at ito'y mababasa natin sa Matthew 25:21. So ano po yung pangalawa? Obedience. Mission workers, ina-expect tayo ni Lord na sumunod sa kanyang mga utos. Kasi hindi naman tayo uutusan ng hindi niya alam na tayo hindi natin kakayanin. Inuutusan tayo, alam ni Lord, kayang-kaya natin. Kayang-kaya nating gawin, kayang-kaya nating sundin. Sabi nga ni Jesus, if you love me, dugtungan. John 14:15. If you love me, keep my commands. If you love me, keep my commands. Kung mahal mo ako, sundin mo yung mga utos ko. Okay, pangatlo po, love and compassion. So, ine-expect ko ni Lord sa atin na bilang isang mission worker, we have to demonstrate love and compassion to those they serve. Kung ang Panginoong Jesus nga, di ba, naglingkod, siya'y anak ng Diyos, pero buong puso niyang ibinigay ang paglilingkod. Okay, sinasabi po ito sa Matthew 20:28. Okay, pang-apat, humility and servant heartedness. Bilang isang lingkod ng Panginoon, inaasahan tayo ng Panginoong Diyos na gayahin natin yung pagiging mapagpakumbaba ng Panginoong Hesukristo. Makikita natin to dun sa Philippians 2:3-8. Diba? Hinugasan niya yung paa ng kanyang mga alagad. Sino ba dito yung nakapaghugas na ng paa na may alipunga? Meron ba? O kahit walang alipunga, basta yung paa lang. Di ba? Wala. Pero siya,
Pag bata, kahit puwet, hugasan mo. Eh kung matanda na, tas puro putik ang paa. Di ba? Kasi ito yung isang malinaw. At kitang-kita natin yung pagpapakumbaba ng Panginoong Diyos. Kaya taglayin natin ito kapag tayo'y nagmi-mission. Okay, number ano na tayo? Number ano na? Aba, talagang nakikinig sila. Ha? So, spiritual discipline. God expects His mission workers to cultivate spiritual disciplines like prayer, fasting, and Bible study to deepen their relationship with Him and be empowered for service. So, tinawag po tayo, no, para dito, magkaroon tayo ng spiritual na pagdisiplina. Yun yung pagbabasa ng Bible, pagdarasal, kasi ito yung pagpapatibay natin ng relasyon sa Kanya. At pinatitibay rin tayo dahil inihahanda tayo sa mas mabigat na trabaho. Handa ka na ba? Handa ka na ba? Ayan. Kaya dapat yung spiritual discipline nasa atin. Halimbawa po, may Bible study. Abe, may lakad ka. Bigyang daan mo yung Bible study. Kasi yun ang higit na mahalaga kaysa ano pa man. Sumasang-ayon ba kayo sa akin? Okay, number 7 po, sharing the gospel. At ito po yung primary task of a mission worker. Ito yung pangunahin. Kaya nga po sinasabing mabuting balita. Ibahagi natin sa iba yung mabuting balita. Kasi mabuti nga ito eh. Kaya kailangan marinig ng lahat yung mabuting balita. Kung tayo narinig natin, kinasihan tayo ng Panginoon, i-share natin sa iba yung ating magandang naranasan. Kasi ano po ito, no? Yung nagiging gabay natin sa araw-araw nating buhay, nagkakaroon tayo ng tamang direksyon. Hindi dating daan, kundi tamang direksyon na inuutos sa atin ng ating Ama. Kasi bago pa man tayo sinilang, may plano na siya para sa atin. Kaya mahalaga na lakaran natin, i-share natin yung mabuting balita. Okay, next po ay dependence on God. Ha? Ay, sorry ha. Oo nga, no? Hindi, tinetest ko lang kung nakikinig kayo. Ha? Oo nga pala. Very good. You are listening. Ayan, integrity and character. Mahalaga sa isang mission worker, yung kilala ka na may integridad. Halimbawa, hindi maganda yung ginagawa mo sa buhay mo, paano ka paniniwalaan? Yung character mo, questionable, paano ka paniniwalaan? Kaya mahalaga po na meron tayong integridad, yung ating character, yung ating thoughts, yung ating words, yung mga salita natin, yung ating action, yung ating pagiging honest. Yan ay mahalaga. And dapat morally upright ka. Sabi po sa 1 Timothy 3:1-7. Diba? Na minumura ka na, pero ikaw ay nananatiling mapagpakumbaba, talagang paniniwalaan ka ng tao. Iyon, ginagawa mo hindi para sa iba, kundi gusto mong makasunod sa utos ng Diyos. Ano ba yung sinabi ng Diyos? Mahalin mo kahit ang iyong kaaway. Madali bang mahalin ang kaaway? Madali ba? Parang iba-iba yung sagot niya. Kasi napakadaling mahalin kapag mahal ka, di ba? Pero yung minumura ka, sinisiraan ka, mamahalin mo? Oo, kasi yun ang utos ni Lord. Na huwag kang magkasala, kundi madalan mo siya sa Panginoon. Di ba? Alam niyo, kapag kayong halimbawa, di ba, kunwari nagkaroon ka ng, meron kayong alitan o nagkaroon kayo ng problema. Di ang mangyayari, paliwanag mo, paliwanag niya, hanggang sa magtalo kayo. Pero kung ikaw lang, sasabihin mo, sorry ha, kasi baka nga nagkaroon ng problema sa part ko. Ano mangyayari dun sa kausap mo?
bababa siya. Kasi nasa iyo na yung pag-amin. Kaya mahalaga na nasa atin yung pagpapakumbaba. At saka yung ating karakter, di ba? At syempre po, number 8, dependence on God. Wala tayong magagawa. Wala. Kasi wala namang matuwid, kahit isa. Lahat ay nagkasala, lahat ay tumalikod sa Diyos. Pero, kapag tayo po ay nagmimisyon, dapat nakadepende tayo sa Panginoon. Total dependence on God. God expects His mission workers to depend on Him for strength, for wisdom, guidance, and acknowledging that their work is ultimately for the Lord. Lord, ginagawa ko to hindi para sa aking sarili, kundi para sa iyo. Nakadepende ako sa iyo. Bigyan mo ako ng karunungan. Bigyan mo ako ng kalakasan. Dahil kung ako lang ito, hindi ko magagawa. Pero sa iyo, lahat posible. Kaya mahalaga po ito, na tinuro ng Panginoong Jesus at nakikita natin sa Kanya na ginawa niya nung siya'y nandito sa lupa. Ito po, una, faithfulness, obedience, love and compassion, humility and servant-heartedness, spiritual discipline, integrity and character, sharing the gospel, and dependence on God. Intro pa lang po yan. Intro pa lang po. Haba daw. Haba daw ng intro. Ayan. So, ito po yung ating pinaka-main topic. God's expectations from His mission workers. Ang mga inaasahan ng Diyos mula sa kanyang mga manggagawa sa misyon. Kita nyo, yung mga sundalo sa ilalim, makikita mo handang-handa. May dala silang mga gamit, at makikita mo sa kanilang, kahit naka-freeze, makikita mo na tila excited sila sa kanilang gagawing misyon. So tayo, may ine-expect si Lord sa atin dahil tayo magmimisyon. Gagawa tayo ng mabuti para sa ating kapwa. Okay, number 1 pointer. Never miss a call. Isaiah 6:8. Huwag kailanman palampasin ang isang tawag. Sabi nga, di ba, time is gold? Ngayon mo lang ba narinig yung time is gold? Lagi sa Mr. Pogi? Anong kasabihan mo? Time is gold. Pero totoo po yan, Kasi ang oras na lumipas na hindi mo na kayang ibalik. Kaya napakahalaga na kapag may tumawag sa iyo, sagutin mo. Ano ko dito ano nga yun? Guilty ako dito. Minsan si Brother Manny, mga 68 calls. 68 missed calls. Tapos tumawag si Pastora, di ba, nung emergency, hindi rin namin, walang isang mga nakasagot, dami may cellphone. Yung pala may masama siyang nararamdaman. Kaya inihatid niya yung kanyang sarili sa ospital. Paano kung hindi nangyari yung ganun? Lahat kami na tinawagan, na uuwi sa pagsisisi. Kung ba, may nangyari sa kanya, di ba? Kaya never miss a call. Lalo na kung si Lord ang tumatawag sa atin. Ayan, God calling. Hindi lang isang call. Calling. Okay, sabi po sa Isaiah 6:8, NIV, Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? And I said, Here am I, send me. Sa Tagalog po, at narinig ko ang tinig ni Yahweh. Nagpi-feedback na? At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, Sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako ang inyong isugo. Kaya ba natin gawin yan? Halimbawa, God is calling,
Sasabihin mo, naghahanap siya ng manggagawa para sa misyon. Kaya mo bang sabihin, narito po ako ang inyong isugo. Kaya mo bang sabihin? Ay, isa lang yung nag-amen. Ano po yung mas makikita natin sa verses na ito? Tinuturo ng talatang ito ang kahalagahan ng pagiging handa at tugon sa tawag ng Diyos. Kapag tinawag tayo ng Diyos, dapat tayong tumugon agad at may pagpayag. No, syempre, tinatawagan ka, may kailangan. Kaya ka tinatawagan, may kailangan at may gustong sabihin sa iyo. Kaya po, kapag tumawag si Lord, yes, Lord, narito po ako. Ako ang iyong isugo. Halimbawa, yung nanay mo tumatawag, maraming dala-dala. Handa ka bang tulungan? O, syempre naman. Eh, kung hindi mo nanay, amen din. Kasi, alam natin na mahihirapan siya. Eh kung halimbawa, dun sa mga bitbit niya, nadapa, nabali ang buto, alam naman natin na kapag matanda na, very brittle na yung bones. Kaya dapat tulungan natin. Kapag may mga ganong pagkakataon, huwag tayong mag-miss, huwag nating palampasin. Kasi mahalaga po yun. Ganon din kapag tinawag tayo ng Diyos, ibig sabihin, inaanyayahan niya tayo na makipag-partner. Diba? Sarap pakinggan. Gusto kang ka-partner ni Lord sa misyon. Kaya, sagutin mo yung kanyang tawag. Kung hindi natin papansinin yung tawag, maaring mawala ang mga oportunidad na makapaglingkod sa Kanya at makapagbigay din tayo ng biyaya para sa iba. Pero kung tumugon tayo agad, tulad ni Isaiah, na nagsabi, narito ako, suguin mo ako. Magiging bahagi tayo ng kanyang plano at makararanas tayo ng kagalakan sa paglilingkod sa Kanya. Di po ba? Eh yun yung sa tao kapag nakatulong ka, napakasarap sa puso. Lalo na kung ginampanan mo yung gusto mangyari ni Lord. Di po ba? Yes, Lord? Yes, Lord. Yes, Lord. So ano po ang dapat nating tandaan? If God is calling, una, maging alerto sa tinig ng Diyos. Be alert. Paano natin malalaman kung si Lord nga yun? Baka mamaya yung kaaway. Eh syempre, yung nagdarasal ka, nagbabasa ka ng Bible, sa mga ganitong pagkakataon, kinakausap tayo ni Lord. Yung nga, meron ka lang nabasang verse sa likod ng jeep, o kaya sa t-shirt ng isang nakita mo, maaaring may mensahe sa iyo yung Panginoon. Kaya maging handa, tumugon agad sa tawag ng Diyos, kahit na hindi komportable o mahirap. Alam naman natin na, kita nyo yung mga nagmi-mission sa Africa, di ba? Na nagkakaroon sila ng sakit, nakikipamuhay sila dun sa hindi komportableng buhay na kinalakhan nila, pero ginagawa nila dala ng pagmamahal sa Diyos. Kasi kapag naman ang Lord ang tumawag sa iyo, siya yung magbibigay ng iyong pangangailangan. Siya yung mag-e-equip at siya yung gagabay sa iyo. Di ba, Charles? So, kailangan po, no? Kung tumatawag sa atin si Lord, huwag nating hindian. Sagutin natin yung kanyang tawag. Ito kaya, ano kaya ito? Okay, pangalawa pong pointer, never miss an opportunity. Huwag kailanman palagpasin ang isang pagkakataon. Sabi nga sa Ingles, opportunity knocks only once. Baka hindi na bumalik. Kaya kailangan, take it. Take it. Huwag hayaan na lumagpas ang oportunidad. So ano po ang sinasabi? Titus 3:8, New International Version. This is a trustworthy saying, and I want you to stress these things so that those who have trusted in God
may be careful to devote themselves to doing what is good. These things are excellent and profitable for everyone. Sa Tagalog po, mapagkakatiwalaan ang aral na ito. Kaya ang nais ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti na siyang karapat-dapat at kapakipakinabang para sa mga tao. Ano pong ibig sabihin nito? Anong gustong sabihin sa atin ni Lord sa mga talatang ito? Sabi po, ito ay isang tapat na salita tungkol dito ay gusto ni Lord na magpatotoo tayo upang yung mga hindi sumasampalataya sa Kanya ay madala natin. Itinuturo ng talatang ito ang kahalagahan ng pagiging handa, aktibo at paggawa ng mabuti, lalo na sa mga oportunidad na ipinagkaloob ni Lord. Kasi di ba, sabi nga, hindi naman lahat tinawag. May mga pinili, may mga hinirang, may mga tinawag. Kaya pag tinawagan ka, take the opportunity. Action. Action ka agad. Kasi yung oportunidad na ibinibigay sa atin ni Lord ay pagkakataon para makapaglingkod tayo sa Kanya. Kaya, at saka bilang Kristiyano, tayo ay tinawag na niya na mag-ingat, mangalaga, at manguna sa paggawa ng mabuti sa iba. Kaya gawin natin, take natin yung opportunity, kailangan nating magpatotoo at magpakita ng ating pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawa. Nangyari na ba yun sa iyo na merong isang kaibigan na humingi ng tulong sa iyo at agad-agad kang tumulong sa kanya? Di ba, binibigyan tayo ng mga ganong pagkakataon ni Lord. Kung hindi mo papansinin ang oportunidad na ito, maaaring mawala ang pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya. Pero kung tutulong ka sa Kanya, may ipakikita mo ang pagmamahal ng Diyos at makapagbibigay ka ng pag-asa sa Kanya. So sabi po, meron isang kwento na meron na isang college student sa campus, nakita niya isang matanda. Ang ginagawa ng matanda, siguro nagpupulot siya ng mga basura kasi walang umiintindi sa kanya. So, kailangan niya magtrabaho para sa kanyang sarili. So, yung mga napupulot niyang basura, yun yung ginagamit niya na kanyang ikabubuhay. Kaya ginawa nung estudyante, tinulungan niya yung matanda. Nagpulot din siya ng mga basura. Sabi niya, ba't mo ginagawa ito? Kasi ang inaasahan kong tutulong sa akin yung mga anak ko. Pero wala sila. Pero nandito ka para tulungan ako. Hindi lang yun. Hindi lang yun. Hinatid pa niya sa bahay. Tapos pinagluto pa niya. Tapos pinaghugas niya ng plato. Sabi nung matanda sa kanya, "Ining, salamat ha sa pagtulong mo sa akin. Pasalamat po tayo sa Lord kasi kinuha ko po yung binigay niyang pagkakataon para makapaglingkod." Diba? Yung mga ganung simple, pero may dating. May dating. At sinusunod natin kung ano yung utos ni Lord. Kaya kapag dumating yung oportunidad, gawin mo. Kasi sabi ko nga kanina, opportunity knocks only once. Okay, number three pointer, never fail to obey. Huwag kailanman mabigo na sumunod. Siyempre, kahit tayong mga magulang, ayaw natin na hindi tayo sinusunod ng mga anak. Di po ba? Sino yung natutuwa kapag hindi ka sinusunod ng anak mo? Sabi nila, iba na rin ngayon di ba? Mga anak na nasusunod sa bahay. Hindi na yung mga magulang. Na kunwari, may lakad sila, i-inform ka na lang. Nung araw kasi tayo, nagpapaalam tayo, di ba? Kung yes or no. Pag yes, go ka. Pag no, edi hindi.
E di hindi, magnalit ka sa bahay. Pero ngayon, pinapaalam na lang. Ini-inform na lang yung mga magulang kasi kailangan nila ng pera. Ayan, kaya dapat po, lagi tayong sumusunod. Yan. Pagka naalala ko noon ayaw kaming payagan sa party yata yun. Nag-ano kami, nag-i-insist. Kaya ginawa nila, kasama namin sa party. Di ba nakakahiya naman yun? Meron kang gwardiya. Tapos, uuwi ka, alas 8, di ba noon pala nag-uumpisa yung kasayahan? Samantalang, ang party na a-attendan mga 3 bahay lang. Tapos eto na yung amin. Kasi doon sa mga Cervantes yan nung araw. O, di ba, malapit lang yun sa amin. Kaya sabi, kung inutusan tayo ni Lord na mag-mission, sundin natin. Sapagkat, kung gagawin natin ito, napakahalaga ng pagsunod sa utos ng Diyos, lalo na sa paghahatid ng Ebanghelyo. Ang pagsunod ay tumutukoy sa pagsunod sa utos ng Diyos sa paghahatid ng Ebanghelyo sa mga tao. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinawag upang sundin ang utos ng Diyos at ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng tao. Ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay tungkulin na ipinagkatiwala sa atin at may kaugnay na kapahamakan kung hindi natin ito gagawin. Naalala niyo si Jonah? Diba? Isipin mo na may isang sundalo. Inutusan siya sa gitna ng labanan. Tapos hindi siya sumunod. Ano kaya yung posible na mangyari, di ba? Oo. Gayun din, kung hindi tayo sumunod sa mga utos ng Diyos, may kaugnay din itong kapahamakan. Kita niyo si Jonah, isang propeta na tinawag ng Diyos para maghayag ng kanyang salita sa Ninive. Anong nangyari kay Jonah? Ayaw niya sumunod, di ba? Kaya nagtago siya, nagbiyahe para pagtaguan si Lord. Ano nangyari sa kanya? Nilulun ng isang balyena. Tapos nung nasa loob na siya ng tiyan ng balyena, sa kanya naisip na, ay, kailangan sundin si Lord. Diba? Okay, sumunod na tayo in an easy way. Kasi si Jonah, hard way yung pinagdaanan niya. Sabi po sa Joshua 22:3, NIV, for a long time now, to this very day, you have not deserted your fellow Israelites, but you have carried out the mission the Lord your God gave you. Hanggang sa panahong ito ay hindi ninyo pinabayaan ang mga kapatid niyong Israelita. Tinupad ninyong mabuti ang lahat ng ipinag-utos ni Yahweh na inyong Diyos. Di ba? Maganda yan, ano? Kung lahat ng utos ni Lord ay masusunod natin. Tapos, ano po nangyari kay Jonah? Sumunod rin siya. Inihayag din niya yung salita ng Diyos at maraming nakakilala sa Panginoon. Kaya lang, tumagal pa. Kasi nga hindi agad sumunod. Kaya sa ating buhay, kailangan nating sumunod sa utos ng Diyos at ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng tao. Huwag nating pabayaan na yung pagsunod ay hindi natin gawin kasi ito'y pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Diba? Sabi nga natin kanina, masaya kung tayo pinagkatiwalaan ng Diyos. O, ikaw, halimbawa, anak kong si Juliana Reyes. Juliana Reyes. Punta ka dun sa merkado. Sa dulo, yung maraming tao. At kausapin mo sila, sabihin mo, ipangaral mo sa kanila ang mabuting balita. Kasi di ba talaga namang may inuutos sa atin si Lord eh. Kaya kailangan maging alisto ka kapag tumatawag siya. Mahaba na ba oras to? Okay po, number 4.
Meron pa pala isa. 1 Corinthians 9:16, NIV, "For when I preach the gospel, I cannot boast, since I am compelled to preach. Woe to me if I do not preach the gospel." Abi, hindi ngayon nangangaral ako ng magandang balita, ay maaari na akong magmalaki, sapagkat iyan ay tungkuling iniatang sa akin. Pansinin natin yung word na, sumpain ako kung hindi ko ipangaral ang magandang balita. So napakabigat po ng salitang sumpain. Kaya maging itanim natin sa ating isip at puso. Pag di natin gagawin, baka sumpain tayo ng Panginoon. Kasi nga, tayo pinagkatiwalaan. Parang hirap na hirap itong mag-uusad ng bato. No? Ayan, for never lose hope. Huwag kailanman mawala ng pag-asa. Huwag kailanman mawala ng pag-asa. Diba, yung mga nangyari kay Ate Tessie, diba, kung mahina-hina yung puso niya at pananampalataya sa Diyos, pwede niyang tingnan yon sa negatibong aspeto ng buhay. Pero dahil may Kristo siya sa kanyang puso at sa kanyang buhay, kaya challenge yun at learning para sa kanya. Kaya wag po tayong mawawala ng pag-asa. Kasi yan yung mga paraan ni Lord kung paano tayo patatagin, kung paano tayo patibayin. Dumadaan talaga tayo sa mga pagsubok. So sabi po, John 16:33, NIV, "I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world." Diba? Ganda nun? But take heart, I have overcome the world. Sabi po sa Tagalog, maingay ka, bata. Magandang balita, Biblia 1:16-33. "Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan." Diba? Una pa lang, magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapigatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. At yun po yung pinakamahalaga, no? Tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya kung ano man yung pinagdaraanan nating mga problema, mga pagsubok sa buhay, alalahanin natin na pagtagumpayan na yan ni Lord. Kaya hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Naalala ko noon si Kevin nung nagkasakit siya, nasa UST ako, nakakain yata sa Hagonoy ng mga talaba, mga ganun. Tapos, sumakit yung tiyan, suka ng suka, dinala sa, ano yung hospital dito? Sa Sacred Heart. Syempre, hindi ko naman nakikita. Nakaschedule na siyang operahan ng 1 o'clock. Pero nagpe-pray ako nung nasa USD ako, ang leading sa akin ni Lord, dalhin mo sa ospital sa Maynila. Siyempre, ang hirap. Nasa USD ako, nasa Bulacan siya. Saka nakaschedule na yung operation. Ang ginawa ko, umuwi ako, tapos pumunta ako sa ospital. Tapos, nung nakita ko pa lang yung mga record, iba yung pangalan. Sabi ko, ba't ganito? May mga nawawala pang record, pero siya, sabi niya, huwag mo na ako ilipat. Bakit ba ililipat mo ko? Nakaschedule na nga ako. Ganun po, susunod tayo sa mga anak. Pero hindi po yun ang leading sa akin ni Lord. At hindi sinabing sundin ko yung anak ko. Kaya ang hirap pa ng paglipat. Kasi kailangan, pag nilipat mo siya, kailangan may ospital ka ng paglilipatan, may doktor ka na rin kausap. Yung doktor dito, doktor doon, sila mag-uusap. Hindi pwede yung kahit may sarili kang sasakyan, isasakay mo doon. Kailangan ambulance ang kailangang magdala. So, problema ko na naman, anong oras na yon? Mga 10:30. 1 o'clock yung nakaschedule niyang operation. Tapos sabi pa sa akin nung
Sabi pa sa akin ng doktor, ma'am, walang sisihan ha, fatal po yan. Anytime, pwedeng mamatay yung anak ninyo habang nasa biyahe. Sabi ko, sige po, basta ako po ang ah, basta po, dadaling ko po siya sa Maynila. Tapos habang sabi nga, dun sa Romans 8:28, ano ba yung sinasabi sa atin doon? And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Alam nating lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So, kung titingnan mo, kung ikaw ay hindi mananampalataya, napakahirap ng sitwasyon. Lalo't buhay ng anak mo yung naka at stake. Kasi ano na yun di ba? Matter of life and death. Kaya ngayon, tinawagan ko yung ka-church namin dati, Topico, tamang-tama yung asawa niya konsehal. Kaya ngayon, nakipagtalo pa doon yung sis namin na yun. Sabi, ano ba kayo? It's life-threatening. Kaya dapat, agad-agad, bigyan nyo kami ng ambulance. O, di sa madaling salita, naka-ambulance na. At habang nasa biyahe, may struggle pa rin ako. Kasi sisi ng sisi sa akin. Ano ba? Kasi ang sakit-sakit na kailangan mo pa ako iluwas. Ganun, sinisisi niya ako habang nasa biyahe kami. Tapos pagdating namin doon, hindi pala puputok, kundi putok na yung kanyang appendix. Kumalat na yung mga doon sa system niya. And then, sabi ng doktor, mabuti na lang hindi siya na-dehydrate. Ang ginawa sa kanya talagang nilabas yung lahat ng bitukan niya, nilabhan. As after a week, sabi ng doktor, ma'am, magdasal ka. Kasi hindi gumagalaw yung bitukan niya. Pag po hindi gumalaw, kailangan natin ng second operation. Tapos after 2 days, ma'am, ang lakas mong magdasal. Gumalaw na po. Diba? Sabi nga, si Lord talaga yung nag-orchestrate ng lahat. At kapag ikaw ay anak niya, hindi kanya pababayaan. Kaya yung pag-asa, laging tumutukoy sa tiwala at pananampalataya natin sa Diyos, sa kanyang mga pangako. Kaya bilang mga Kristiyano po, tayo ay tinawag na magtiwala at umasa sa Diyos lamang. Kahit sa gitna ng pagsubok, kahit na anumang problema. Kasi yung Diyos ay may plano at layunin para sa ating lahat. Kaya sundan natin kung ano yung plano ni Lord para sa ating lahat. Naalala niya si Hannah. Hindi si Yana. Si Hannah. Sino si Hannah? Sino? Oo, siya yung nanay ni Samuel. Diba kinukutya siya? Kasi yung pagiging barrenness ng araw, pagka ikaw ay baog, parang sinumpa ka ni Lord. Tapos yung asawa niya, si Penina, may anak sa iba. Tapos kinukutya siya kinukutya siya. Di ba hindi madali yon? Kaya hindi nawala ng pag-asa si Hannah. Araw-araw siyang nananalangin sa templo. Lord, bigyan mo po ako ng anak at pagka po ako nagkaanak, iahandog ko sa iyo. Maglilingkod siya sa iyo. So ano ginawa ni Lord? Nagkaanak siya. At yun nga si Samuel. Di ba? Yun ay panalangin ni Hannah. Pero anong ginawa ni Samuel? Naglingkod siya, buong buhay niya ay pinaglingkod niya sa Diyos. Kaya yun nga, nagkakalakip-lakip ang lahat ng mga bagay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Diba? Siya humingi lang ng anak pero yung anak niya, maraming mga kaluluwa na inilapit sa Panginoon. Kaya talagang huwag tayong mawawala ng pag-asa. Lagi nating isa-isip itong John 16:33 at Romans 8:28. Ayan.
Pagka nakakita ka ng pogi, tapos ginanoon ka na, sayang naman. Never say never. Huwag kailanman sasabing hindi. Kahit na hindi sa misyon. Laging positibo dapat ang marinig sa ating tinig. Kasi alam nyo, di ba, kapag positibo lagi yung naririnig niya. Sige nga, pag pinupuri kayo, anong nararamdaman ninyo? Uy, ang ganda-ganda mo, ang bait-bait mo pa, napakahusay mong magpalaki ng mga anak, talagang ikaw ay anak ng Diyos. Anong nararamdaman mo, Ate Tessie? Parang classroom lang eh, na? Masaya lang. Masaya at nakakapagpataas ng, nakaka-boost ng iyong moral. Kasi pagka sinabi yan sa'yo, lalo kang gaganahan na gumawa ng mabuti. Di ba? Yan. Kaya never say never. Wag natin yang sasabihin. Lalo na kung ito ay sinasabi ni Lord, mas mag-mission ka. Huwag mo sabihin, never, no Lord. Ano sabihin natin, yes Lord, yes Lord. Susunod ako sa iyo. Sabi po dito, no? New International Version, my food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang tuparin ng kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang pinagagawa niya sa akin. So, wag tayo magsabi ng no. Kung pinagmimission tayo ni Lord, yes Lord, kasama ako. Sige nga, yun na rito yung magsasabing, count me in. Isa ako dyan. Sino gustong mag-mission ngayong December? Taas ang kamay. Oh, kita mo? Ulit. Sino? Kunyari, nakatunghay sa atin si Lord. Ayan. Talagang nakatunghay, hindi pala kunwari. Nakatingin sa ating lahat. Tapos tatanungin niya, sino ang sasama sa pagmimisyon ngayong darating na December? Taas ang kamay. Ayun. O, diba? O, kahit na masakit ang tuhod, kahit na meron kang nararamdaman, di ako po yun eh. Laging masakit yung mga kasukasuang tuhod ko. Oo, kasi sabi nga kanina, no, kapag kami inutos sa iyo si Lord at nag-yes ka, siya ang magsusustain sa iyo. Yung minsan yung mga sakit natin, consequence yun na makinain natin. Sabi ng iba, Lord, huwag mo naman akong parusahan. Bakit ang sakit-sakit ng tuhod ko? Hoy, anong kinain mo kagabi? Sisisihin mo pa'y kaaway. Kuminsan kaaway, pero kuminsan po pagkakamali natin. So, sabi po, ano mang gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon at hindi sa tao. Kaya yung gagawin nating pagmimisyon, hindi natin titingnan yung mga tao kung meron mang kumukutya sa atin, kung meron mang nagsasabi ng hindi maganda, huwag nating pansinin. Basta, yes Lord, kasama ako dyan. Sabi po, itinuturo ng talatang ito na dapat nating gawin ang lahat ng bagay ng buong puso at may dedikasyon na parang ginagawa natin ito sa Diyos. So, kapag tayo gumawa ng mabuti sa ating kapwa, ang ginawa natin ito ay ang Panginoon. Kaya huwag tayong mag-miss ng anumang opportunity na makapaglingkod. Hinahamon tayo ni Lord. Inaasahan ko kayo, ha? Kunwari, sabi ni Lord sa atin, inaasahan ko kayo na pupunta kayo sa December. Magkita-kita tayo. Kaya, sayang, hindi ko na-picturean yung nagtaas ng kamay. Nilista na. Ulit, taas ng kamay, yung mga sasama. Uy, nawala na. Oh, count me in. Yes, Lord. Ayan. Oo. Kasi
kahit na anumang magandang bagay na ginawa natin sa ating kapwa, ginawa natin yun sa Panginoon. Kaya huwag tayong, ako nga, di ba, sakit ng pagising ko kahapon, nilalagnat ako, masakit yung buong katawan ko, hindi ako makapag-aaral, tapos parang baradong-barado yung ilong ko, kaya pasensya na po kung pahinto-hinto. Pero sabi nga, never say never. Kasi baka yun na lang. Paano kung kunin na ako ni Lord bukas? Sayang yung opportunity. Kaya I'll take the opportunity. Okay, sabi po sa Colossians 3:22, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Sa Tagalog, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Kaya huwag nating pansinin. May maingay ba? Kasi sa klase, ganyan ako. Pag may maingay, mag-i-stop ako. Then, syempre, pag naka-stop ka, titigil silang lahat. Okay na? Ready na? Sige. So, recap na po tayo, no? God's expectation from His mission workers, ang mga inaasahan ng Diyos mula sa kanyang mga manggagawa sa mission. Isaiah 52:7, cross-reference Romans 10:14. Okay, number 1, never miss a call. Huwag kailanman palagpasin ang isang tawag. Kung may pagkakataon, kung tinatawag tayo ng Panginoon, kinakaugnay tayo ng kanyang salita, sagutin natin. Yes, Lord. Pangalawa, never miss an opportunity. Titus 3:8, huwag kailanman palagpasin ang isang pagkakataon. Kasi magandang pagkakataon yan para makatulong sa iba at makapagbigay ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan. Okay, number 3, never fail to obey. Huwag kailanman mabigo na sumunod. Sumunod lagi tayo sa kanya. Okay, number 4, never lose hope. Huwag mawawala ng pag-asa. Brother Manny, maingay ka. At number 5, never say never. John 4:34, Colossians 3:23, huwag kailanman sabihin hindi. Never say never. Parang may ganyang pelikula, no? Ha? Never say die. Never say goodbye. Parang ano yun, ano? Parang love story. Okay na po, nakapag-picture na kayo? Na-picturean mo yung mga nagtaas ng kamay? Ay, dapat po, pagka nagtaas ka ng kamay, syempre, God is watching us. Lord, count me in. So, ito po yung ating concluding verse, Luke 18:29-30, NIV. Truly I tell you, Jesus said to them, no one who has left home or wife or brothers or sisters or parents or children for the sake of the kingdom of God will fail to receive many times as much in this age and in the age to come, eternal life. Sa Tagalog po ang sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo. O ito daw, tandaan daw natin. Oo daw. Sabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, kapag iniwan nino man ang kanyang tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang, o mga anak, alang-alang sa kaharian ng Diyos, tatanggap siya ng higit pa sa panahong ito. At sa panahong darating, tatanggap siya ng buhay na walang hanggan. Ano yung makikita natin dito na pangako ng Panginoon? Yan.
Yung R, renounce earthly attachment. Pag na kay Lord na kasi tayo, yung mga bagay sa sanlibutan, parang nawawala na ng, hindi na ganun kahalaga para sa atin. Mas una sa atin ang kasama natin ng Panginoon. So, sinusuko na natin yung mga bagay sa mundo kapalit ng kaharian ng Diyos. Okay, pangalawa, letter E, eternal life awaits those who sacrifice. Buhay na walang hanggan ang hatid kasama ng naghihintay sa atin ng Panginoon sa buhay na kasama siya. Buhay na walang hanggan. Okay, W, will receive manifold blessings. Makatatanggap tayo ng napakaraming pagpapala. Abundant joy and peace in God's presence. Masaganang kagalakan at kapayapaan sa piling ng Diyos. Kita niyo yung mga sikat na mga kilala, nagpapakamatay. Diba? Kasi ang hindi nila maramdaman yung tunay na kagalakan. Happiness lang, hindi joy. At hindi nila maramdaman yung kapayapaan sa kanilang puso. Kita mo yung si Eman at Piensa, tapos yung pinsan niya, nagpakamatay din pala. Yung mga artista na kilala, di ba? Nagpapakamatay din. Pero sikat na sikat, mayaman. Kasi nga, ito yung hindi nila nakukuha. Yung true joy and peace in God's presence. Wala sa kanila yan. Okay, letter R, relationship with God and others. Kasi yun yung inuuna natin. At yun ang pinakamahalaga sa atin. Yung relasyon natin sa Panginoon, hindi mawawala. Walang makananakaw nun. At ito yung nagiging prioridad natin sa buhay. Ano yung letter D? Divine rewards in God's kingdom. Kasi daw yung divine kingdom brings immeasurable rewards. Hindi masukat na mga pagpapala yung ating makakamtan. Pero syempre, hindi tayo nakatingin sa pagpapala. Kasi dagdag na lang yun. Ang una, yung pagmamahal natin sa Diyos. At S, sacrifices made for God's kingdom are worthwhile. Yan, sacrifices are worth it. Kaya ito po yung ibibigay sa atin ni Lord. Pagka tayo'y mission worker. O, sino ulit yung magmi-mission? Okay, sabi sa akin ni Lord, punta raw dito sa harap lahat ng sasama sa pagmimisyon. Kasi ipapanalangin kayo na lalo kayong lumakas, lalo tayong magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. Sige po, dito po tayo sa harap. Go! Aba, yes Lord, yes Lord! Yes Lord! Di ba may awit na yan? Yes Lord, yes Lord! Yes, paano? Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. O, di ba? Sige po, dito tayo, papanalangin tayo ni Pastora Remy. Lahat ng sasama sa mission, tayo pong lahat ay mission worker ni Lord. Sige po, dito tayo sa harap. O, yung pamilya ko, kasama kayo. Punta kayo dito. Dito kayo sa harap at mananalangin tayo na kalulugdan tayo ni Lord. Sige po, lahat po dito. Picturean mo na. Maraming gagawin si Lord. Maraming papagawa si Lord. Okay, tama nga, si Inam sasali, di ba? Ano ka pa? Nanay Pina. Tama. Yan, sama tayo. Sige po. Tayo ay mananalangin. Taas na gawin ang mga kamay sa Panginoon. Ito ay biglang pagsusok mo ng sarili at pagtanggap sa utos niya. Amen. Na tayo ay magbigod sa mga ng pag-ibisyon at pag-abot
sa mga tao na naghahanap kay Lord, akala nung nila hindi sila nakahanap, akala nila hindi nila kailangan si Lord, pero pag narinig nila ang salita ng Diyos, ay magbubukas sila para sa Panginoon. Yes. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Jesus. Dakilang Diyos, ang banal na nasa langit, ang mga nasa harapan ito, ay tumanggap ng hamon mo Yes, Father God. bilang maging kabahan, Thank you, Lord. bilang maging mga mission workers o Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kanilang mga puso na binubuksan mo para humambal sa panibagong ligtas ng paglilingkod na umayon ng mga kaluluwa para sa iyo, Panginoon. Amen, Father God. Salamat po, tulungan mo po ang bawat isa na manatili yung desire, yung kagustuhan na hindi lang ito ngayon, kundi iigtingin mo Yes, po yung Father God. pagdalasan Opo, na Panginoon. maging kabahagi ang gawain mo sa iyong hari. Amen. Salamat Amen. po, Lord. Kaya naman, sa kanilang paghambang, mararanasan nila yung kabutihan mo, katapatan mo, paggabay mo, at yung presensya mo na Amen, Lord. Yes, Father makikita God. nila yung mga kagilan-gilas na gagawin mo, yung mga himala, ang noon na gagawin Amen. mo. Yes. Dahil Amen. ang lahat, Panginoon, ang gagawin mo ay parang mabuti, hindi lamang sa kanila, kundi mabuti para sa lahat ng tao Yes, na gagawin mo, na pinili mo na mapabilang sa iyong bayan. Yes. Salamat po, Panginoon. Kaya pagtibayin mo po yung kanilang pagtanggap ng challenge na ito. Amen. Amen. Mararanasan nila kung paano sila lalalim, Panginoon, sa relasyon sa iyo. Amen, Lord. Habang sa paglilingkod nila, Panginoon, mararanasan nila yung enablement and equipping. Dahil kasama ito, Panginoon, kasama sa kanila yung kakayanan, kasama sa kanila yung kaunawaan, kasama sa kanila yung katatagan ng loob, kasama Amen. sa kanila, Panginoon, yung power of the Holy Spirit. Yes, Father With the God. power of the Holy Spirit, God is commanding you today Amen. and every Amen. day to do and participate for the mission of the church. Amen, Lord. For this Amen. we pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Salamat po sa mensahe. Sige po, darako tayo ngayon para sa ating opening. Sino po ba ang pinakasan?